Secretary Babe Sison at ni dating Commissioner, ICI Commissioner Fajardo. Ang kanila pong tungkulin, ang kanilang task ay natapos na. So ang kailangan na lamang po dito ay ipunin, i-gather ang mga ebidensyang nakalat, pati po ang mga testimonya ng mga taong kanilang naimbitahan. Halos naman po ng mga taong kanilang inimbitahan ay pumunta at nakipag-cooperate maliban kay Congressman Pulong Duterte at kay dating Yusek Abran. So with that, with all the pieces of evidence that they were able to gather, malamang po ay maisasampa or mairekomenda nila ang mga kasong dapat na maisampa. Sa ngayon po, sinabi naman din po ng Pangulo, depende pa rin po yan sa magiging naging trabaho at dapat makita kung hanggang saan na po ba ang naging trabaho ng ICI. At sabi naman din po ng ICI, sila ay magbibigay ng report ng kanilang mga na-accomplish sa Pangulo para malaman natin ang mga susunod na hakbang. May ilang kongresista pong nadismaya sa pahayag na ito ng Pangulo at kinwestiyon ng kanyang sinseridad sa pagbuo ng ICI. For example, Representative De Lima thinks that the work of the ICI is just, the ICI has just barely scratched the surface. Lalo't ang EO94 po sinasabi, 10 years daw ang dapat imbestigahan. At si Representative Ilago, tinawag naman niyang palabas lang ang pagbuo ng ICI at it was meant to create the illusion of accountability. At ngayon nga po, ginagamit namang basihan para sa impeachment ng Pangulo ang ICI na ginawa daw para i-shield ang mga allies ng Pangulo. How does the President intend to convince the public that he is sincere in his anti-corruption efforts in forming the ICI? Kitang-kita naman po kung ano po ang naging effort ng Pangulo at ng administrasyon na ito para masawata ang korupsyon sa bansa, especially with regard to the anomalous flood control projects. May mga tao lamang po talaga na hindi siguro makontento sa ginagawa ng Pangulo. Unahin ko na muna po itong nilabanggit po ni Congressman De Lima. Unang-una po ay ginagalang po natin at inirespeto natin si Congresswoman De Lima. Totoo po, ang EO94, sinasad po dito na lahat po ng transaksyon for the past 10 years ay dapat maimbestigahan. So tingnan lamang po natin, ano na po ba ang naipon ng mga dokumento ng ICI. Hindi pa naman po kasi tapos. Ang trabaho po ng ICI, nandiyan pa rin po. At tandaan din po natin, isa sa mga priority bills ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng Independent People's Commission. So doon po siguro mas maganda na mapabilis nila kung ano po ang gagawin nilang batas or bill para mapag-aralan ng Pangulo kung dapat ito ay maisabakas na. Pangalawa, patungkol po dito kay Congresswoman Ilago. Ilago? Okay. Ang sinasabi niya ay palabas ang ICI. Palabas lamang ang ICI para mapagtakpan ang mga kaalyado. Unang-una po, hinga natin siya ng ebidensya patungkol dito. Hindi po ba siya ang nagbibintang? Hindi po ba siya ang dapat na hingan natin ng ebidensya? Ano ang ebidensya niya para masabi ang pagbibintang na ito? Tandaan po natin, ayoko man banggitin, pero ang kasama ng Pangulo sa alyansa ay walang iba kundi ang dating Senador Bong Revilla. At si Senator Bong Revilla ay sumuko po. Ginalang ang proseso. Iginalang ang warrant of arrest. Iginalang ang korte. Paano po masasabing palabas lamang ang ICI? Ang ICI, ang mga miyembro po nito, ay nagtatrabaho. Malamang ay hindi na halos nakakatulog at that time dahil puno at overwhelmed sila sa mga dokumento at mga ebidensyang natatanggap nila. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao na hindi nakikita ang kagandahang ginagawa ng gobyerno. Ang nakikita lamang nila ay puro negatibo. Gumagawa ng kwento, nag-iimbento ng mga walang saysay na istorya para masiraan lang ang gobyerno. At patungkol naman po, binanggit po natin, pag-shield, hindi po ito para mag-cover up ni Numan. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo.